Sa pamamagitan ng social media, tila nagiging masalimuot ang paglantad ng mga aligasyon laban kina Sandro Marcos at First Lady Lisa Marcos kaugnay ng umano'y sabwatan at katiwalian sa gobyerno. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkawalang bilib sa pamahalaan na naglalantad ng kanilang pagnanais na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng bansa. Nakikita rin ng mga ito ang mga baluktot na pamamalakad ng mga opisyal na nagpapalala naman sa suliranin ng bansa tulad ng kahirapan at kriminalidad. Hindi rin nakaligtas sa pag-uusap ng mga netizens ang mga usapin tungkol umano'y sa paggamit ng iligal na droga ng Pangulo na nagpapalala sa kawalan ng tiwala ng mamamayan sa kasalukuyang administrasyon. Sa kabuuan, ang mga diskusyon at pahayag ng mga netizens sa social media ay nagpapakita ng malawakang pagtanggap at pakikilahok ng publiko sa mga mahahalagang isyu sa lipunan na nagbubunsod ng masusing pamuni-muni at pagkilos para sa tunay na pagbabago. Walito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Utos ni Lisa Ahas ay halongkatin o magtanim o i-twist ang mga issue, not only kay Senator Amy Marcos, kay Inday Sara. Ngayon, ang task nila, mga kababayan, imbis na palaguin o ayusin ang Pilipinas, mga halongkat ng mga kaso at mag-grandstanding sila sa Senado at Kongreso to cover up again the pulboronic issue ni Bongbong Marcos Kuting. Yan ang kanilang agenda. Everyday ganyan ang agenda. Di ba? Binukailan na natin at nangyayari na maya-maya o everyday halos meron silang conference, a press conference, itong mga kongresista na ito para pagtakpan ang issue ng pulburon na durugista o pulboronic itong si Kuting at pagtatakpan ang persahang initiative. So para makalimutan ninyo, ang gagawin nila ay halongkatin ang mga lumang issue at tamna ng kaso o ilink katulad ni Inday Sara na nilink kay Pastor Quiboloy na siya ay tumanggap ng mga armas at si Pangulong Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, this is very Lisa Smugs. Kaya wag natin titigilan yung pag-expose, actually expose na ginagawa ni Tambaluslos, ginagawa ni Lisa at ni Kuting. Dahil sa kabila ng kanilang mga kapike-pike ang mga fake news para sila sa pagkakaisa, pagbangon, hindi. Sila po ang nagdidistrongka. Sila ang sumisira sa ating lahat. Sila ang sisirain nila, syempre yung mga malalakas, yung mga may angas katulad natin dito. At syempre katulad ni Inday Sara, katulad din ni Senator Amy Marcos. And I believe, okay, I believe dito sa mga information na buboljakin ni Sandro sa utos ng kanyang nanay at ng kanyang tambaluslos, okay, na uncle, ay pipilayan nila si Amy Marcos, lalo na dito sa pagtanggal ng kanyang budget sa Senado. Di ba? Isa yan sa in-expose natin talaga. Ngayon, sa kabila ng ng mga kadramahan ni Kuting, yung kahayupan niya na pa-attend ng kung saan-saan, drama, you know, yung mga press release nila, alam natin lahat na behind the scene, sisirain kayo. Sisirain lahat. Katulad na lamang sa mga sundalo na nabawian ng buhay, pumunta ba si Kuting? Hindi. Okay? Wala pa rin. Sinilip ko, hindi pa rin siya pumupunta. Pating Sandra na yan, smart magic pala yan, sabi ni Albano Bob. Yun na nga. Di ba may nag-inform sa atin dyan na prior, I think, night before the election, nagkabayaran daw ng 5,000 doon. But, you know, we already know about the smart magic during 2022. Kasi Orlando, nasa signed affidavit na yan ni Attorney Glenn Chong. At ngayon, ano pa ang utos? Diba? Utos ito, lumang utos na pero
ginagawa nila. 2 days ago, mga kababayan, umikot ang mga jotok ni Cheloy o ang mga presidential communications o office and people na utusan ni Lisa yan. Halos lahat yan, hindi halos lahat yan utusan niya. Kung anong mando ng butod ng ahas gagawin. So last year, di ba, nag-launch sila ng lalabanan daw nila ang fake news. Tuturuan daw nila ang mga bata para ang mga estudyante para i-educate kung paano yun ang mapagmatsyag sa mga nababasa sa social media. So 2 days ago, ay first caravan daw nila doon sa Eastern Visayas, kung saan ay mayroong professional, yung mga estudyante daw ay nag-enjoy doon sa professional trials na ginawa ng Presidential Communications Office. Professional trials o troll trials. Di ba? Hindi ito professional. Kaya ang target nito, mga palangga, linlangin itong mga kabataan. So ngayon, ang sinasabi ng PCO ay ipopromote nga itong media and information literacy para sa mga estudyante. Nakita nyo naman, anong ginagawa ng mga bata sa TikTok? Di ba? Binabayaran, pinupondohan ng gobyerno. Pinupundohan ng gobyernong butod para atakihin ang mga taong kritiko katulad ni Sara, ni Amy, ni Kibuloy, ni Maharlika. Yan po ay funded ng gobyerno. Habang sila ay nagsisinungaling na kunyari sila ay for unity, for transparency, sa likod ng camera ay silang sumisira. Katulad na lamang yung sinasabi ko sa inyo, si Calvo, dyan si Rocky Calvo, na bayaran, okay, ng Presidential Communications, nagre-recruit ng mga trolls, at ngayon, nakaitambaluslos. Ang kanilang agenda, hindi for, ang tawag dito, media and information literacy, kundi mag-recruit ng mga kabataan para umatake. Kasi ito yung utos ni Lisa. Atakin si Sara, atakin si Amy, atakin si Pastor Kibuloy, atakihin tayong lahat at pagtatakpan nga ang pulburon issue na to. Another thing, February 25, that's gonna be tomorrow. Anong date na ba ngayon? Kalimutan na yung date. Okay. 23 pa lang ngayon. So 24, 23, 20. 24 na dyan. No, 23. So the next day. Sa masusunod na araw, sa February 25. Di ba? Anong ginagawa ng Presidential Communications? Tinapatan ang Feb 25. Okay? Na rally dyan sa Cebu. Sino may author niyan? Si Lisa Butod. Lahat ng gagawin ng mga Duterte o ng mga opposition, kasama tayo doon dahil ang kritiko tayo nag-uupo sa kanila, tatapatan nila gamit ang pondo ng bayan. At patuloy na magre-recruit sila ng mga kabataan para maging trolls, hindi para maging literate sa media or social media. Yan ang purpose. Lahat yan mga kasinungalingan. Dahil utos siya ni Lisa, gusto nilang patayin ang issue, mga palangga. Okay. Yeah. Dahil ayaw ni Lisa patigilan ang issue kay Sara at Duterte. Dahil galit na galit naman talaga si Smugs dyan. Si Ahas, si Butod. Okay? Dyan kay Pangulong Duterte. Ever since, alam na alam ko yan dahil personal mismo sinabi niya sa akin na Duterte is so baduy kasi nga hindi in-appoint si Kuting. Kaya bilang ganti, dahil nga vindictive narcissist itong hinayupak na ito, bilang ganti ay ayaw niyang patigilan si Sara at si Pangulong Duterte at lahat ng mga naka-associate kay Pangulong Duterte. Diyan kasama si Harry Roque. Lahat ng nagkaalyansa ni Pangulong Duterte na mga politiko or like vloggers, di ba, like me, na very vocal and critical, gusto nilang patumbahin. So, gagastos ng pera ng bayan at hindi titigan at pagtakpan. Okay, nakarating din sa atin na umiikot ang tumbong ni Lisa sa extraction. You know, extraction, other word for kidnapping. Di ba? Nabuburyong siya kasi hindi niya alam kung ano yung mga susunod. Okay? Ang susunod na lalabas dito na ipaparinig o ipapakita natin sa ating Facebook page o sa ating channel. Diba? Kaya ngayon, con todo, double job, okay? Double time, brother. Ang ginagawa nila kung paano talagang sirain si Maharlika gamit ang pera ng bayan. Sirain si Duterte, sirain si Kibuloy, sirain lahat na may platform. The intention is to take down lahat ng platform na pwedeng pasukan ng mga kritiko.
Di ba? So baduy siya naman, sobutod, sabi nila Lane Pebres. Correct. Ngayon, yung extraction, alam niyo yan? Yung mayroong pakana o mastermind si Lisa Smug sa extraction o pagdukot ng mga chikiting. Meron siyang participation. At siyang mastermind. Di ba? Kaya natuturete ang kaniyang giti, ang kaniyang kipay. Kaya araw-araw mga palangga, although this is so tiring issue, pero araw-araw silang pumupondo galing sa pera ninyo. Pera ng bayan para tumahimik tayo. Ang mainstream media tumatahimik na. Mayroon mangingilan. Alam niyo yan, may mangingilan nagsasalta. Pero tinatarget nga ang Duterte, ang Maharlika, kasi ini-echo natin yung mga nangyayari sa rally. At actually, bago pa kinonfirm ni Pangulong Duterte yung tungkol sa pulburon, yung sa pulburon, hinahamon ni Pangulong Duterte si Kuting na magpulburon test, na-expose na natin. Lahat in-expose natin dito. Kaya isa ako sa target. You know that already. May bounty pa ulo ko. So alam natin lahat yan. Kaya nga napunta ang mga pangalan nila sa FBI. Di ba? You know that already mga palangga. So wag nating titigilan. Another laban nila, SAS, yung hindi mo pera yan. Ituloy-tuloy natin yung laban na yan. Hindi lang laban ni SAS yan. Si SAS ang nagpakana niyan dahil siya ang nagpasabog ng issue na yan. Huwag nating tatantanan ang mga hinayupak na kongresista na ginagamit ang pera ng bayan para sa mga trolls. Si Tambaluslos, si Zaldico ay promotor ng mga trolls. Kaya walang kwenta itong Presidential Communications Office na to kasi hindi sila for media literacy para sa mga kabataan. Umiikot sila para mag-recruit ng mga kabataan para maging trolls. Imagine niyo ganito ang gobyerno ninyo. Mag-recruit, magtanim ng paso. Tamnan imagine mo, i-link itong si Inday Sara nung alias Junjun ba yun? Yung the real name niya. Kasi nagsalita yung kanyang pinsan, di ba? Na dati siyang miyembro ng kongregasyon ni Pastor Kibuloy. May ginawa daw siyang mga hindi kanais-nais dun sa church nila. So, mga palangga, taktika to. Lisa lahat to. Author lahat ni Lisa to. Sabi nga natin, pag-iinteresan nila mga properties na hindi sa kanila. At gigipitin nila ang lahat. Gigipitin si Kibuloy, gigipitin si Teves, gigipitin si Banta, gigipitin si Duterte through ICC, gigipitin si Sara. Dinarag na nga si Sara eh. 'Di ba dinarag si Sara sa extra yung war on Polboronic ni Pangulong Duterte. Tapos dito sa hearing dinrag na naman si Inday Sara. Kaya nga si Inday Sara mayroon siyang yung reel na sinasabi niya, parang tinatanong siya nung nagka-camera na may binigay sa kanya na bag ng armas daw. Tapos sabi ni Inday, sabi niya parang gun store man yung parang mount yung kung saan ang lugar ni Pastor Kibuloy, di ba prayer area. Yun, gun store. So, you know what I mean? So, etong laban natin every single day, ang target nito mga palangga, tayong lahat. So, kahit nakakapagod, hindi tayo titigil. Ano ang solusyon nito? Kausapin ang inyong mga pamilya. Mag-participate dito sa discussion sa social media. Kasi ang gobyerno ay ginagamit ang mga kabataan, baka isa sa mga anak ninyo ay nababayaran. Kaya kausapin ninyo ang inyong mga anak, magtaka kayo, bakit kaya yung anak ko may pang-shopping? 'Di ba? Bakit kaya ang anak ko parang may pera? Okay na magkaroon ka ng pera. 'Di ba? Sa maayos na paraan. Pero kung maging part ka para i-destroy mismo ang sarili mong kinabukasan, yun yung hindi maganda. Kasi eto pa talaga ang target ni Lisa Smug. Lahat 2022 pa lang. 'Di ba? Nagsimula silang magbayad sa mainstream media. Nagsimula silang patahimikin yung mainstream media. Ngayon pinatatahimik na tayo isa-isa. 'Di ba? Sinuspende ang istasyon ng SMNI. Lahat tayo sinuspende. 'Di ba? Ang mga tao sa gobyerno ngayon ay natatakot. Yung mga workers natatakot na makita sila na nagko-comment or nagla-like kasi tatanggalan sila ng trabaho. Kaya kailangan nating kumilos. Kailangan nating tanggalin na ang hayop na kuting na ito. Actually, mga palangga, may panaginip ako kanina. Sana magkatotoo, but I'm not gonna say that. Akala ko totoong bonggang-bongga. Magdidiwang na sana tayo ng bonggang-bongga. And I hope
mga kababayan, ay tuloy. So ang utos ni Lisa, halongkatin ang mga dapat halongkatin ng mga kasong luma na at gamitin ang Kongreso at gamitin ang pera ng bayan. Kasi yung demonyong ito, hindi talaga titigil to. Hanggat hindi pumapantay ang paa ng hinayupak na Lisa, hindi niya titigilan ang bayan. Hindi niya titigilan ang inyong pera. Diba? Kaya tignan mo, wala silang pakialam. Kahit itong 6 fallen heroes na to, pumunta ba si Kuting? Doon sa Coldplay, naka-helicopter ang buwaka ng ina. Kayong mga kasunduluhan, araw-araw ko kayong kausapin. Sa Coldplay, pumunta siya, naka-chopper, naka-helicopter. Pero dito, sa 6 fallen heroes, nandoon siya, wala. Wala pa rin. Di ba? Ang ginawa, puro mga social event, chuchu-chuchu. Ngayon, mga palangga, I believe nagbigay na ng subpoena kaya Pastor Quiboloy. Yan, nagpadala na sila. March 5 daw yung hearing na yan. So again, yung mga issue na yan, mga palangga, ay Lisa Butod motivated. Okay, siya lahat ang may utos niyan kung bakit nagkakaganyan. So, papalala natin prayer rally February 25, Sunday at 7 p.m. Okay, SRP sa Cebu. Ayan, Kasadya Ground across New Star. Prayer rally, ano doon si Pangulong Duterte, ang sinasabi na Filipinos are not for sale. Alright? For transparency, accountability, peace, and security in our country. Sana nga matapos na itong kahayupan ni Kuting. Nagpapaniwala ba kayo kay Marcos Jr.? Nagpapaniwala kayo sa isang bangag? Bangag noon, bangag ngayon. Puro mga kadyutahan ang sinasabi na hinihikayat niyang, again, mamuhunan ang foreign direct investment. Mamuhunan sa atin. Para daw sa mga negosyo. Okay? Para mapalago. Lahat na lang. Ito, in-inspection pa niya yung airport ng Clark. Baka naman pagkikitaan. Well, baka. Lahat halos pinagkikitaan nila yan. So, ito yung mga pinagsasabi ni Kuting Jr. dito, mga palangga, na ang layunin ng kanyang gobyerno ay palaguin ang agrikultura, palaguin ang sining. Pinagkikitaan nila lahat yan. Paulit-ulit ko bang sabihin sa'yo na sila ay miyembro o promotor ng smuggling? Tapos ngayon, ang sining palalaguin. Kaya diba, napag-usapan na rin natin na sa Feb 25, sasabayan nila ang prayer rally sa Cebu. So kasi gusto nilang pagtakpan lahat. Ayaw nilang mamayagpag ang mga oposisyon o mga kritiko like us, like Pangulong Duterte, na in-expose na isang pinakamalaking expose yun na siya ay bangag na bagag galing mismo sa former president na paulit-ulit nilang pagtatakpan at pakakalimot sa inyo. Kaya sabi ko, #pulburon test doon sa Facebook ni Kuting. Okay? Doon kayo mag-comment. Kaya lang, mga palangga, syempre, alam mo na mga yan, nasa kanila ang power ng pag-block, delete, at pagtanggal nga sa ating mga Facebook page. So, buti sana controls kayo. Sila mga, yung mga alipores nila, mga trolls. Di ba? Nakakaloka. Basta tayo ng comment. Alright. We support Quiboloy and Duterte. Pag na-shoot nila si Pastor, next na dyan, mag-amang Sara Duterte. I don't think papayagan ng papayagan ng taong bayan. Sabi ni Teresita, dapat nang mag-rally din ang mga supporters sa Luneta kay Pastor. Sana tuloy-tuloy. Okay, balik tayo dito sa extraction issue. Okay? So, dahil, binukilya natin na si Lisa ay sangkot sa pagdukot ng mga individual sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa Department of Foreign Affairs sa asawa mismo ni Teddy Boy Locsin Jr. Kaya nga, sabihin nyo yan sa Kongreso, Senado, although sila lahat ay magkakasabwat, pero kailangan makita yung flow ng awareness ninyo na ang buwaka ng Inang Lisa ay sangkot, yes, sangkot sa pagdukot sa mga bata. Okay? Mga bata sa Turkey. Abangan lang ninyo ang mga susunod na ipapasabog natin nasa tamang panahon. Okay? Maring bukas o makalawa, pero kailangan present kayo kapag ipinlay natin ang bonggang-bonggang kaabang-abang. At din doon yung masasabi na putang ina talagang hayop tong demonyo, di ba?
Talagang yawa o satanas talaga tong babaeng ito. Ano, Lisa, handa ka na? Magbayad ka pa ng trolls gamit ang pera ng bayan. Pero hindi ka magwawagi. Kahit magbayad ka pa ng manggugurgur sa akin, magkikitil sa akin at ginagawa mo na yan noon pa. Hindi ka magwawaging hayop ka. Papantay ang paa mo. Mauuna papantay ang paa mo at matatalo ka sa labang ito. Dahil kakampi ng taong bayan ang katotohanan. At ikaw ang kapal ng mukha mo na makialam sa domestic issue at pakikialaman mo pati pagdukot, pati pag-extract. Hayop ka. Kaya dapat kayong araw-araw mag-comment sa kanila at ipaalam ang ginagawang kademonyuhan ng babaeng ito. Okay, sabi din Scorpio, dukot ka ba ng bayan? Yeah. Dukot ka ba ng bayan? Pati mga bata dinudukot. Ace Babinting, buwisit na Lisa Smugs na yan. Nag-umpisa na nagrally ang mga madre kasama sa cathedral. That's good. O kailan pa ba magigising ang mga religious group? Di ba? Kailan pa? Itong pag-aano kay Pastor Kibuloy na to, yung paggigipit. Sabi ng mga nagko-comment siya, nagpapaniwala ka, di ba yung sinasabi, nagpapaniwala ko kay Pastor Kibuloy na siya ay anointed as Son of God. Itong gusto kong sabihin sa inyo. Okay? Di ba? Kaya tayo mayroong iba't ibang relihiyon na dapat i-respeto. Kung yun ang paniniwala nila, yun ang religious belief ang tawag dyan. Kung yun ang paniniwala ng kanyang kongregasyon na siya ay anointed, okay? Son of God, na siya ay ganito, ay ganyan, belief nila yun. Hindi mo pwedeng panghimasukan. Hindi mo pwedeng saklawan ang kanilang paniniwala. Hindi mo pwedeng isaksak ang paniniwala mo kung ikaw ay INC, kung ikaw ay Muslim, kung ikaw ay Hudyo, kung ikaw ay, kung ano man ang practice mo, ikaw ay Katoliko. Di ba tayong mga Katoliko ay meron din tayong ritual, di ba? Na lumuluhod, yung iba diyan lumuluhod sa Quiapo mula kung saan-saan na naniniwala na mayroong milagro. Hindi pwedeng si Kibuloy ay mayroon silang, meron silang religious belief. Tapos ngayon sisirain ng hinayupak diyan at kakaray sila ng mga peking testigo dahil lang sisirain si Kibuloy, not really sa kanyang religious group o sa kanyang kongregasyon, ngunit naka-attach o naka-associate si Duterte at si Sara. Kung si Kibuloy ay hindi kaibigan ni Sara at hindi kaibigan ng mga Duterte o walang kaugnayan, hindi yan papansinin. Okay? Hindi yan pagtutuunan ng pansin ni Lisa Smugs. Di ba? Hindi yan magkakaray-karay si Ontiveros na mga peking o mga kasinungalingang mga testigo doon kung si Kibuloy ay walang ugnayan kay Pangulong Duterte. Kasi nga gusto nilang i-take down, gusto nilang patayin lahat ang ating mga social media platform para sila na lang ang magmamayabag. Kaya nga patuloy ang pagbayad ng mga trolls para atakihin si Kibuloy, atakihin si Sara na pagbintangan ng mga bag na, pagkabigat-bigat na may armas daw na mga ganyan. Kaya nga tama yung mga observation ninyo. Wala bang assistant si Sara para yung assistant niya ang magbit-bit ng mga baril na yun kung meron man? So this is bangag Lisa Smugs. Again, motivation para patahimikin tayo. We deserve better. PBBM resign, sabi ni Joel Junage. Political issue dahil nakakonect. Yes. Yeah, political issue dahil nakakonect kay Pangulong Duterte na wala yung pangalan mo palaga. Attorney Trixie nagsalita na, Attorney Trixie, isa yun sa biktima ni Lisa Smugs. Di ba, tinawag siya na basket case, yun dun sa video o audio na sinend ko sa inyo. Baga nawong ang mga Marcos. Grabe ang kasamaan ng gobyerno, sabi ni Edna. Sobrang sama na ang gobyerno ni Kuting. Kaya nga, sabi ko, ano ba ang ginagawa ng mga taong may kapangyarihan, katulad ng mga men in uniform, para magsalita, para mag-speak up? Araw-araw kayong binababoy ng bangag at nitong si Lisa Smugs at ni Tambaluslos. Magsimula sa Kongreso, sa Senado. Nilanakaw nila ang pera ninyo.
agrikultura, smuggling, pulburonik, lahat. Wala nang direksyon ng Pilipinas. Ang direksyon ay papunta lang sa mga smuggler, sa mga pulburonik, nasa kanilang, kayong mga OFW, kayong mga ordinaryong Pilipino na umasa bumangon ng Pilipinas, wala na pong direksyon ng ating buhay. Di ba? Yung mga kanina may nakausap na naman ako, nandiyan sa Pilipinas, may maliit silang business. Meron siyang condominium. Ano sabi sa akin? Miss Maharlika, ibibenta ko na rin po yung kondo ko. Sabi niya gano'n, nasa prime area. Di ba? Dati, ang sabi niya, nagpapa-Airbnb siya, pinaparentahan niya. Ngayon, sabi niya 6 months. For 6 months, walang nagre-renta o walang pasok na income. So gusto niyang ibenta yung kondo. So ito ba ang pagbangon ng Pilipinas? Imbis na yumabong yung mga turista. Paano ka pupunta sa Pilipinas? Kung mismo sa airport pa lang, hegemonyo na at kinikikilan na. Kaya ako talaga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mag-isip kayo bago kayo bumili ng kondominyo. Unang-una ang mga kontraktor, mga kasabwat ng gobyerno. Katulad na lang ni Acuzar dyan sa Department of Housing. Ano mo na, nabili mo na, yung pala nakasanla pa o dalawa ang may-ari or ang dami pang kuskus balungos, ang dami mga eksena, gagamitan ka ng mga legalities na hindi ma-turn over ang iyong condominium. Sa panahon ngayon, kung may pera kayo, na nag-iisip kayo, na mag-invest sa Pilipinas, i-hold nyo muna yung pera ninyo hanggat matanggal si kuting. Kung gusto niyo magbakasyon, gusto niyo nag-enjoy, you can go to Thailand. Yan. Kasi nanggaling ako dan. Kasi hindi dapat mo ilagay ang sarili niyo sa Pilipinas kasi pwede kayong tamnan, pwede kayong dukutan sa airport pa lang. Di ba? Bakit pinapupunta ang mga tao sa Thailand? Bakit ka pupunta sa Pilipinas na pwede kang tamnan ng baril, pwede kang tamnan ng droga, pwede kang tamnan ng kung ano-ano, o pwede kang gurgurin? Masarap umuwi at suportahan ang ating bayan. Di ba? Lagi pa nga ako nagsasabi noon na support local. Yung mga ginagawa ng ating mga tauhan. O tignan mo, sino mga kasabwat ni Lisa? Mga designers na kumita na mga kawatan lahat na nagpatayo ng bahay, ang mga buwaka ng ina. Dating walang pambayad sa kuryente bago maupo si kuting. Di ba? Walang pambayad sa kuryente, naghihikahus ang buwaka ng ina. Tapos biglang boom, bumili na ng mga bahay. Lahat sila. Ang mga hayop na yan, mga makeup artist na nasa likod ni Lisa Smugs, na tumutusok ng kanyang kipay, yung kipay labom niya. Tinutusok-tuslok, ngayon nakabili na ng bahay. Lahat sila nakabili ng bahay. Chief of Staff ni Sandro Marcos, lahat ang mga hayop na ito. Lahat nakabili na ng bahay sa Pilipinas, pati sa labas ng bansa. Kayo, ano kayo? Ngayon gusto niyo ipagpatuloy? Itong gobyernong ito, mga sir, mga ma'am, kailangan niyong kumilos. Kailangan niyo ng ligwak yan o gurgurin ang gobyernong ito na patuloy na nagpapakahirap sa inyo. Araw-araw pagbabayad ng trolls, itong mga nasa ISAF, itong mga sa AFP, itong mga nasa PIDEA, may mga matitino tayo dyan. Nakikita nyo naman. Kayo ngayon nagbibigay ng information dito sa akin. Kayo nga isa sa mga puting ahas. Nakikita nyo kung paano babuyin, laspas, tanganin itong ating ang inyong kinabukasan. Kailan kayo kikilos? Kapag ubos na pera? Kapag bangag na lahat ang mga anak ninyo? Kapag ang mga anak nyo ay parte na lahat ng trolls? At ang pondo ng gobyerno, ang mga anak nyo, imbis na mag-aral sila at magpakadalubhasa sa kanilang mga kurso kung ano man, pero nagpapakadalubhasa sila kung paano umatake sa social media. Yan ba ang future na gusto nyo sa mga anak ninyo? Imbis na maging productive sila para sa kabutihan, pero ang pagiging productive nila para maging trolls. Yes, trolls ang mission ngayon ni Lisa. Magparami ng trolls, magparami ng mga batang inuuto sa TikTok, sa Facebook. Diba? Na nire-require na mag-post every day, every month, nagkukontak ng mga pages para umatake kay Sara, kay Duterte. Ako naman, kahit atakihin naman nila ako, hindi naman maapekto ng political career ko dahil hindi naman ako politiko. Pero kaya ako inaatake ng mga hinayupak na yan, hindi dahil, dahil ayaw nila sa sinasabi ko, kundi dahil bayad sila. Dahil sila ay pinabayaran, pinapalamon ng gobyernong ito and they are part of the problem. Di ba?